Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang issue na bungabagabag sa mga puso at damdamin ng mga Pilipino dahil po dito sa impeachment. Pero wag po kayo mag-alala. Mukhang hindi na matutuloy o baka naman ma-delay, di ko alam, pero ang haka-haka dyan ng ilang mga expert ay hindi matutuloy itong impeachment kasi nga po may mali. May mali ho sa ginawa nitong mga kongresista natin at ngayon ay naiki-question ngayon yung prosesong dinaanan ng impeachment. Naku po. Kasi nga po mga kababayan, ito hong ambisyosong si Speaker Romualdez ay talaga nga namang atat na tanggalin sa pwesto si VP Sara Duterte at gustong-gustong hindi makatakbo para nga naman manalo siya. Pero doon siya nagkakamali mga kababayan. Bakit ho kanyo? Kahit hindi tumakbo si VP Sara Duterte, kahit sino lumaban diyan kay Romualdez, talo yan si Romualdez. Yun ang katotohanan, no, di ba? Ay, nako. Gago! Walang biro. Tingnan mo naman yung kanyang trust rating, napakababa. Bagsak na bagsak, ika nga. At ayon na rin po sa sa balita yung mga gustong siyang maging presidente ay I think 3%. Gago! Baka yung 3% na yun yung mga congressman na nakatanggap di umano according to Tiangco ng proyekto. O baka naman yung mga 3% na yun yung mga vlogger mo. May yung isa mong vlogger umamin pa. Tanga-tanga nga naman, no? Oh, may isang vlogger dyan umamin na siya daw ang highest paid. At proud daw siya. Di ba? So baka yung mga yun ang ang may gusto ka lang maging presidente para tuloy-tuloy ang biyaya, ika nga. Pambirang buhay re, oo. Wala talagang, ewan ko kasi alam mo, Romualdez, wala ka kasing kaamor-amor. Mukha mo pa lang wala nang kaamor-amor eh. Parang ikaw yung vlogger na nagreklamo dun sa, sa Iloilo. Oh, Jesus. Parang ganun ang amor ni Kasi 'di ba minsan hindi naman sa Pilipinas kasi baligtad eh. Bakit? Bakit kanyo? Sa Pilipinas, pag bata tapos chubby yung bata. Mga bata pa, mga 3 years old, mga ganun, pababa. Pag chubby, yung cute. Ganun eh. Ganun tayo, 'di ba? Pag bata mataba. Pero magpatanda na. 'Di ba? Kung hindi nyo po alam nagte-trending po yun yung vlogger. Tawa ako ng tawa mga kababayan eh. Kung hindi nyo po alam, scan nyo yung Facebook ko, makikita nyo, pinost ko sa Facebook ko. Yung vlogger na nagreklamo dahil lahat daw in-order niya na, wala naman daw lasa. Paano nga naman walang lasa? Yung bibig niya, dila niya, na-cover na ng kolesterol. Kaya walang lasa ang animal. Kung hindi kayo makarelate, panoorin nyo na lang sa Facebook ko. Iscan nyo yan. Lalabas yung Facebook page ko, makikita doon, sinare ko yun doon. Nagalit to yung mga taga Iloilo kasi parang sinasabi, wala bang panlasa yung mga taga Iloilo? Ganun ang tanong niya eh. Akala niya siguro cute siya kasi taba-taba niya. Mga kababayan, nagalit sabi. Sana sinabi mo, nagdala kami ng Pigrolac dyan. Ano ba yun? Coffee break ba yun? Di ba? Nako, pambihira. Anyway, balik tayo dito sa usapan ng impeachment. Bakit ba sinapasok yung matabang yun? Kasi yung may gusto magpa-impeach dyan, mataba din. Gago! At tulad din ng vlogger na yun. Bakit kanyo? Anong comparison ng vlogger na yun? Kasi kahit anong ilatag sa kanya, yung vlogger, walang lasa. Dito naman, kahit anong gawin niya, walang kumakagat sa pautot niya, di ba? Gago!
Kahit ano nang ipamudmud niya, ayuda, AYEX, lahat. Alam mo manang-mana siya dun sa presidente. Bakit? Sabi nga ni Baste, you will never be loved. So, si Basti talaga, basta pumapag-ibig si Basti eh. Yeah? Ang bihira ka, Basti. Alam mo, Boss Basti, dapat mag-inuman tayo. Mag-share tayo ng mga pag-ibig. Marami tayong alam dyan sa mga pag-ibig na yan. Kaya nga wala tayong pag-ibig eh. Anyway, pag-usapan na po natin tong impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit ko nasabing baka hindi na matuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte? Panoorin po natin ito. May mga kumukwestiyon kung dapat bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga House Prosecutor sa usaping ito? Jiggy, iginiit nga ng isa sa mga House Prosecutor na dapat pong tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos questionin nga kung maaari ba itong tumawid lalo kung nag-umpisa po ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Ayon mismo kay Senator-elect at dating Senate President Tito Soto, maaari pa pong magkaroon ng debate kung pwede pa po itong gumulong sa 20th Congress dahil meron pong question kung may jurisdiction ba ang 20th Congress. Yun po yun eh. Yung po yung mga kababayan, kung may jurisdiction ba? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon. Kung meron bang jurisdiction ang 20th Congress? Kasi ganito yan mga kababayan. Para ho sa mga hindi masyadong pamilyar ho sa 19th Congress, 20th Congress. Ano ba talaga? Hindi ba pare-pareho lang yan? Hindi kasi kahit naman ako noon hindi ko alam niya yung mga ganyan. 19 Congress, 18 Congress, 17. Ano ba talaga? Kasi makikita mo yan sa plaka, di ba? Yung plaka ng mga abusadong mga congressman, may 8. Tapos titingnan mo sa baba kung kailan siya naging congressman. Yun, nandun yun. Itong kasalukuyan hanggang June 30, I think, is 19 Congress. Hindi lang ako sure kung hanggang kailan niya, pero alam ko hanggang June 30 yan eh. 19 Congress. Okay? Tapos, mapapalitan yan. Pagsimula na, pagbalik na, magiging 20th Congress na yan. Ibig sabihin, iba yung congressman ng 19th Congress, iba yung congressman ng 20th Congress. Pero may mga congressman na nag-reapply. Ibig sabihin na nagkandidato uli at nanalo. So, may mga 19 Congress na maaaring magsilbi na sa 20th Congress. Okay. Pero ang punto kasi dyan, mga kababayan, kung ano man ang ginawa ng 19 Congress, yung mga congressman ngayon, hindi na yan makikarry over ng 20th Congress. Okay? So, kung ano man yung lintik na hearing, lintik na impeachment, hindi na dapat i-carry over yan sa 20th Congress. Kaya yung ginawang desisyon na inimpeach si VP Sara Duterte, parang nagpaso na. Tapos na. Halimbawa, yung sa 19 Congress, di ba, kinulong si Hidalgo, ba? Si Grijaldo. Yan. Di ba, kinulong siya. Yung utos ng 19 Congress, mawawala na yan sa 20th Congress unless i-renew nila. Okay? Unless ganon. Pero, hindi nila marirenew yun kung hindi na sino bang pumirma nun. Halimbawa lang, si Speaker, napalitan siya. So, hindi na marirenew. Diba? Ganun yun. Maaring ganun yun. Unless i-renew ng mga kasama. So, ibig sabihin, mga kababayan, ganun din po sa impeachment. Sa impeachment, hindi renewal. Sa impeachment, dapat na naman nilang pagbotohan. Na-gets ninyo? Kasi papaano ba na-impeach sa Kamara si VP Sara Duterte? Pinagbotohan nung 19 Congress. So, ang bumoto noon, 19 Congress. Makikarry over pa ba yan sa 20th Congress? Iyan yung kini-question at tinatanong ng ilang mga eksperto, lalo na mga abogado. Kasi naintindihan nila, iba ang 19th, iba ang 20th, di ba? Kaya lang, posible rin mga kababayan, dahil nga po sa, alam mo naman, sa pamahalaan natin, wala nang imposible dito eh. Kahit labag sa batas, talaga nga namang susuwayin nila, di ba?
Yun ang tanong dyan. Pero now, there will be questions kung itutuloy pa ba ang impeachment. Yan ho ang ating aabangan. At sa tingin ko parang malabo na. Una-una, ang dami na hong napalitan dyan at baka pa nga mapalitan yung speaker. Hindi natin alam. Sa paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress. Ayon naman kay isa sa mga House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi na Ito naman yung paliwanag ng isang congressman. Okay? Yung legislative power lang daw. tapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahayag. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Walang naniniwala sa'yo. Hindi. Alam mo, Brad, bakit lagi mo sinasabi na how many times I would say that? Sa salita ni Aling Claire, paulit, ulit. Bakit? Bakit paulit-ulit? Alam mo kung bakit? Kasi walang naniniwala sa'yo. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin kung pinaniniwalaan ka ng tao. Simple. Simple analogy. Halimbawa, may nangutang sa'yo. Di ba? Kaya inutang mo. Halimbawa, utang mo, bayaran ko yan next month. Sure kang babayaran mo yan next month? Oo, sure ka. Sure ako. Hindi nga, basta next month, kailangan bayaran mo yan, ha? Sure ka dyan, ha? Oo nga, kulit mo. Bakit pinaulit-ulit? Kasi baka hindi siya nagbabayad ng utang. Parang yung isang congresswoman, di ba? So ano ibig ko lamang sabihin? Kaya pinauulit sa iyo yung impeachment na yan kasi walang naniniwala sa iyo. Anong proof? Kasi nangyari. Kaya hindi naniniwala yung tao sa iyo kasi nangyari. At isa pa, number 1 na pumirma, yung anak mo. Kung number 1 pumirma yung anak mo, don't tell me, yung anak mo, walang kinalaman sa'yo? Malabo yan. Sabi nga nila, lagi daw kayo sabay niyan, Dumi na naman ng isip nyo. Sabay kumakain. Kayo naman kala nyo kung anong sabay, Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Lahat daw ng kakampi niya hindi pumirma. Number 1 pumirma. Sino? Si Sandro. So hindi mo kakampi? Ano to, rebelde anak mo? Gago! Hindi, di ba? Simpleng-simple. Hindi mo kakampi, hindi pumirma. O, sabi mo yon. Bakit pumirma yung anak mo? So, ganun kayo? Hindi mo siya kakampi? Huwag na kayo magsama. Ba't tayo sasama kayo sa Malacanang? Panay pa party nyo? Pictorial pa kayo. Kala mo naman, saya-saya nyo. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Sang-ayon naman si Defensor na hindi Grabe, no? Ay, nako. dapat makialam si Pangulong Marcos sa impeachment. Yan ay para maiwasang maimpluwensyahan ang mga uupong senator judge. Jiggy, sa ngayon pinaplansya na ng Senado ang guidelines para sa media coverage sa impeachment trial. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Ayan. So, Marian Enriquez. yan po yung balita na yon na mukhang hindi matutuloy
Kasi nga daw, dahil dun sa may mga question kahit nga daw si Senator Soto, mukhang yun ang dating nung sa balita na yan. Kine-question din yung ano. Actually, una ko narinig din yan na senador ay si Marcoleta. Narinig ko kay Marcoleta yan. Ki-questionin niya ata yung impeachment dahil sa una yung proseso, may mali dun sa proseso. Pangalawa, dahil din dun sa sa 19 Congress yun. So we would see. Kasi ito, maganda tong argumentong inilabas po ni Panelo tungkol po dito sa issue na kung matutuloy ba o hindi ang impeachment. Have you spoken to VP Sara recently? No. No? What do you make, what do you make of the complexion of the new Senate now and the possibility that she may be acquitted is what everybody is seeing based on the numbers? Alam mo, as early as 3 months ago, wala pa yung mga arrest na yan. Tinasabi ko na yan. Hindi ako natatakot yan sa impeachment. Unang-una, may problema kasi impeachment. May legal issue sa nakapending yung Supreme Court. Kasi nga, yung final nila is the 4th or the 5th impeachment complaint. And that is a violation of the process. Kailangan kasi 1 complaint within a year. Ilan na ba yan? Ang final nila yung pang-4 o pang-5. Kasi ang ginawa nila, kinosolidate nila yung mga ibang complaints. Ginawa nila isa. Yun ang final nila. Number 2, the House of Representatives, as I've repeatedly said. So yun, di ba? Isang issue yan yung 4 na complaint, hindi nila dininig yung 1, 2, and 3. Tumalo na kagad sila doon sa 4th, which is mali yun. Di ba? Maling-mali yung ganong klaseng proseso. Dapat dinggin mo muna yung 1st, 2nd, and 3rd. Wala namang record na dininig daw yun. In my show, it's not a continuing body. Natapos sila Hindi naman sila kagaya ng Senado na continuing kasi may 12 na naiwan. So, yun ang pinagkaiba. Sa Senado, continuing dahil nga naman may naiwan na 12. Kasi 12 lang naman na nire-re-elect So, yung House, lahat sila nag-ending. So, for you to sit on the 20th Congress, you have to be re-elected. So, ibig sabihin, hindi talaga continuing yung pagdating po sa mga desisyon ng House. May problema ka na naman doon. Wala silang jurisdiction. That is precisely why the lawyers of Inday Sara, including my son, yung anak ko ang nag-umpisa niya, mag-truce na lang tayo. Ina-advise niya, pati yung mga abogado, sama-sama sila. Pwede naman kasi na yung mga senador, pwede nilang i-dismiss dahil wala silang jurisdiction on the 2 grounds I mentioned. Pangatlo, they will like the truce and dismiss the case. You know why? Because these are politicians. They will not go against the tide. Yung Pilipino ayaw ng impeachment Kaya hindi sila, ayaw nila ng impeachment. Ganon din si Presidente Marcos, hindi ba sinasabi niya, hindi ako makikilam. O di lang maganda. So you're saying, pag yung bagong Senado nag-convene na, right from the get-go, i-dismiss na. Hindi, yun ang isang option. Yun ang sinasabi ni Inday Yung mga abogado niya, kung maaari, huwag na tayong tumuloy. Pero sabi niya, I don't want a truce, I want a bloodbath. Bakit niya sinabi yun? They started the bloodbath. Siniraan siya ng siniraan. Pinersecute silang magkaba. Kaya sinasabi niyo, illegal, ganito. O di sige, pakita niyo yung ebidensya, lalabanan namin kayo. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. But you know, I've been saying, regardless of the outcome of the elections, walang mangyayari dyan sa impeachment, assuming na matuloy. Bakit? Kasi yung mga senador na yan, they will not risk their political careers. Pag ang alam nila na ayaw ng taong bayan ng impeachment, boto ng absurdo yan. Tandaan mo, hindi totoo na judges will be voting on the basis of evidence. Kalokohan yun. This is a game or a contest of numbers. Pag marami sila at nakikita nila na ang tao magagalit sa kanila, tandaan mo nagalit ang taong bayan, bumaliktad, mga bumaliktad kay PRD, lumagapak lahat. O lalo nilang makikita ngayon, ako mahirap ito, mahirap natin kontra ito. O kaya, na yan.
Attorney, on the other hand, no, maraming nagsasabi, hantayin lang ng taong bayan. Pag nakita nila yung ebidensya, baka magbago yung kanilang isip. You've mentioned that Mas lalo nga sila makukumbinsin na isang malaking katarantaduhan. Bakit parang ganun ang inclination mo na pagka nakita nila ebidensya, mas makikita nilang guilty si VP Sara Duterte? Ako nga, gusto ko nga tumuloy-tuloy yan para malaman talaga ng taong bayan at makita. Kaya nga, mismong si VP Sara Duterte, I want a bloodbath. Na-excite po ako dun Kasi sigurado ako marami siyang pasabog dyan. Gusto niya talaga ng matuloy Kahit nga yung abogado nga, sinasabi nga ni Panelo, kahit yung mga abogado ni VP Sara Duterte, tila ayaw na rin. Parang questionin yung papaano na ipasayan or meron bang jurisdiction ng 20th Congress, whatsoever. Pero si VP Sara Duterte ayaw niya. Gusto niya matuloy, ibig sabihin. Gusto niya talaga ng bloodbath, di ba? Yun nga po yung sinasabi niya. Kaya sa akin lang ito'y komento ko lang naman. Sa tingin ko, pag lumabas yung mga ebidensya, mas lalong lulubog itong si Marcos. Ngayon nga, lubog na Wala nang naniniwala Mas lalo, tapos sigurado ko, pati si speaker, naku! Lulubog yung mga yan sa Kumunoy. The more that they... Kasi bakit Kumunoy, di ba? Meron tayong concept na pagka Kumunoy, pag lalo kang pumalag, yung Kumunoy, yung mas lalo ka lulubog, di ba? Parang ganun ang ginagawa nila The more na silang pumapalag, nagbibigay ng kanilang mga atake kay VP Sara Duterte, mas lalo sila lumulubog para silang nasa Kumunoy. Uso pa ba yung Kumunoy ngayon? Kasi nauso yan sa pelikula sa Pilipinas Lahat ng Pilipinas, ewan ko natandaan nyo ba? Mga matatanda na dyan? Hoy, baka matanda ka naman ba? Kayo mga matatanda, di ba? Lahat ng pelikula ng Pilipino may Kumunoy. Nauso yan nun Lahat ng pelikula noon may Kumunoy. Ano pa meron lagi sa pelikula ng Pilipino? Merong kantahan sa beats. Laging may outing. Pero in fairness naman ngayon medyo nawala na yon. Ang laging meron ngayon love team. Kailangan pag pumasok ka, may ka-love team ka. Kaya tuloy pati yung mga vlogger ngayon yung mga influencer ngayon, lagi na lang may ka-love team. Hindi ba nyo kaya mabuhay ng walang ka-love team? Pati yung away ninyo, pati yung pangangalunya ng jowa ninyo, ipopost sa social media. Walang may interesado, pangit-pangit na nga. Kala mo naman si babae, kagandahan din. Walang may interesado sa kawayan ninyo. Nadadamay kami tuloy mga matitidong tao Hindi, alam mo, nakaka-irritay na. Kasi kahit para tuloy sinasabi, kahit pangit ka, magloloko ka. Nasaktan ako doon Sabi ko, anak ng wewe pangit na nga, tapos madadamay pa. Nakain ng wewe naman Attorney Paolo Panelo is one of VP Sara's lawyers. VP Sara seems to be pretty confident in her chances. She's confident in her legal team. Do you share that same confidence? Pag wala kang tinatago, talagang confident ka. Isus. Kung matuloy yung trial. I'll tell you why. From the very beginning, sinasabi kong wala kayong ebidensya. Yung sinasabi nyo confidential funds, concentrate kayo sa confidential funds wala namang ebidensya. Pinapaliwanag ni Inday Sara, hindi nyo pinapakinggan, hindi nyo pinagsalita. Pero ang katotohanan niyan, yung pinatawag na notice sa kanya, na disallowance, hindi pa naman final yun sa how in the world can you introduce evidence that's not even final. Pangalawa, sinasabi nila, paano may papaliwanag ni Inday Sara na yung mga pumirma na tumanggap ng pera puro mga fictitious? Jesus Maria Josep. Sabi ko, common sense, yung confidential funds, yan i-reserve for the enemies of the state.
para matalo mo terorista, mga komunista, mga kriminal. Saan ka kukuha ng impormasyon? Sa kanila rin. Babayaran mo yung mga babaliktad sa kanila. So pag kinuha mo yon, alam ka naman papirmahin mo yun, di pinatay mo yan at pinatay mo yung kanilang mga pamilya. Ganun na kasimple yun. Pero attorney, 7 po yung articles of impeachment. You're right, confidential funds is probably the biggest one na pinag-uusapan natin. No? But there's also that quote-unquote kill plot doon po sa midnight press conference ni VP Sara via Zoom. Ano po yung... Parang tanga naman kasi yung kill plot na yun eh. Bobo lang talaga maniniwala doon sa kill plot eh. Paano magkakaroon ng kill plot? Eh buhay pa si VP Sara Duterte. Sinabi niya nga doon, pag patay na ako, patayin mo sila. Patay na po ba si VP Sara Duterte? Yung handle ninyo sa kasong yon? Kill plot. Yun, kabalbalan yun. Plot from the grave. Well, there was no threat from the very beginning. Matagal ko lang sinasabi yan. Paano magkakaroon ng threat? Mangyayari yung threat pag patay na siya. So, where's the threat? Patay na. Sus Mario Joseph naman. Alam mo, political lang lahat yan. The goal from the very beginning is to destroy the chance of Inday Sara sa 2028. Kaya either patayin mo yan, i-impeach mo yan, perpetual disqualification, o ikulong mo yan. Iyan naman talagang target nila. Ang problema, mukhang hindi sa kanilang plano, nagkaloko-loko dahil inaresto nilang iligal, dinitin nilang iligal, at tinapon nila sa iyon ang naging problema. Well, but you did say a possibility of reconciliation is a truce wherein the Senate will just drop or dismiss this impeachment case. No, I didn't say that. Okay. May you clarify what you meant? Let me correct you there. Yes. Yan ang isang opsyon ng mga abogado na i-truce na lang natin. At yan naman, pwede naman gawin ng mga senador yan kung gusto nila na wala ng impeachment. Pero whether or not that will pave the way for the reconciliation, I don't think so. Kasi ang pinakamatinding ginagawa mo dyan, itinapon mo ang isang mamamayang Pilipino in violation of the Constitution. Alam mo, ang pinakatungkulin ng isang presidente, bigyan mo ng proteksyon. Sa halip na bigyan mo ng proteksyon, pinakulong mo pa. Yun pag-surrender ng sovereignty mo, biro mo. You're a free country, you have your own legal system functioning very well, tapos isusuko mo. And pag tinignan mo ang batas ng Rome Statute, kailangan idaan mo muna sa lower court. Hindi nila ginawa. Pag tinignan mo ang extradition law natin, kailangan idaan mo. Hindi rin nila ginawa. O di illegal na illegal. Sobrang illegal. Ayun. So, malinaw ho mga kababayan, no, para lamang po sa ating... kaya nga ho, kasi napakaraming question. Sasabihin natin, di ba? Banat Bay, alam mo naman, sila na ang batas ngayon, di ba? Wala na tayong magagawa kung sila ang batas, kung ituloy nila yan. Oo, pero kahit pa paano, one, it's a political move. Kaya nga kita ninyo yung, hindi ko naman sinasabi na mumulitika si Soto, pero parang gano'n na rin. Nakita nyo yung galaw ni Soto, di ba? Hindi pa siya Senate President. Pero bakit siya nagsasalita na there is a question on the impeachment, medyo kailangan pang pag-usapan, ganyan-ganyan. Alam niyo kung bakit? He is trying to win the Senate President, position. So paano niya magagawa yun? Kailangan niya i-convince yung kanyang mga kasamahan na, oy, kampi niyo ako. Which is sino yung mga yun? Yung tinatawag nating Duterte block sa Senado. Ibig sabihin, it's political. So ganun din po ang posibleng mangyari dito sa impeachment nito. They would decide politically. Ibig sabihin, kung ano yung damdamin ng mga Pilipino, yun ang kanilang pagdidesisyonan. Remember, this is not a court. This is a political court. Kung ano ang politika, nandun sila. Kasi, kaya nga medyo... Remember, these people are
politicians, meaning sila po ay ini-elect ng tao. Hindi po sila ina-appoint. So therefore, hindi ang kanilang audience is unlike the secretaries, ang kanilang audience ay yung presidente lang. Sundin mo lang na sundin ng presidente at si Mrs. Ayos ka na. Di ba? Pagdating dito, hindi eh. Taong bayan ang huhusga sa'yo. So whatever yung gawin mo dyan, yan ang kanilang kinukonsider. Ano ba ang saloobin ng taong bayan, di ba ho? Yan po ang totoo dyan. Kaya, Kaya nga po mga kababayan, mukhang may tsansa na hindi matuloy itong impeachment na ito. Di ba? Okay? So yan po, pag-usapan po natin muna itong naku, ang lupit itong pag-usapan natin na ito. Etong matindi pang malupit na trending. Ano po yan? Walang iba kung hindi itong issue ng odd-even scheme. At saka itong NCAP. Okay? Mga bagong pautot ng ating gobyerno, tila na parang ayaw na tayong paggamitin ng sasakyan. Dahil sa pagpapatupad ng NCAP, nabawasan daw ang mga kamote riders sa kalsada. Halos lahat abay naging masunurin sa batas trapiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagmistulang motorcade ang mga motorsiklo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Walang kamote riders. Kahit mabagal ang takbo, sinisiguro nilang pasok sila sa motorcycle lane. Pati kagabi, siksikan ng mga motorsiklo sa iisang lane. Maging mga kotse, hindi nakikiagaw sa linya ng mga motor. Bakit masunurin? Dahil yan sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o Hoy, bakit ang dami pa rin sa labas? Di naman lahat eh. Baka iba yan, baka ibang time yan. Minsan kasi pinaghahalo-halo ng Anyway, alam nyo, tama naman yung sinasabi ng iba na mas naging disiplinado ang mga kababayan natin dahil po sa NCAP. Kasi nga naman, pagka wala, hindi mo naman pwedeng bantayan yan ng 24 oras yung, lalo na, init-init, di ba? Kawawa naman yung mga MMDA at mga traffic enforcer. Maganda talaga yung NCAP kasi walang lusot, di ba? Walang lusot. Kaya lang, ako kasi, medyo may mga pangit na ako nakikita na sistema. Bakit to? One, hindi malinaw yung mga signages. Meron pa nga dyan, parte dyan daw sa Commonwealth, na hindi malinaw yung linya kung saan magbe-break. Kasi, kunwari, halimbawa, papasok ka na doon sa kabila, doon sa kanto, kakanan, di ba? Papasok ka na. Siyempre, lilipat ka na. Kung hindi malinaw yung pag sinabi mong kasi pag solid lane, dapat hindi mo tatawirin. Kung hindi malinaw yun, minsan kasi ganun talaga eh. Pangalawa, paano kunwari nakuhanan ka doon sa patawid na? Minsan may ganun. Ang sabi nila, pwede mo namang i-contest yan o i-complain kung sakasakali. Kaya lang mga kababayan, ang problema pa dito, ang tagal na nabigyan ng TRO na Supreme Court ito. Until now, yung mga problema hindi na solusyonan o naayos. Halimbawa, dapat once meron ka na kaagad na violation, dapat iti-text ka. Iti-text ka, uy, nag-violate ka. You would receive, kung hindi man agad-agad, at least within 6 hours, may magte-text sa'yo. Automated na text, sasabihin sa'yo, you violated blah 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 on this portion, ganyan-ganyan. Para alam mo. Kasi minsan talaga, hindi mo alam na hindi ka na nakasunod sa trapiko dahil sa mali yung mga sign. Ang dami yung maling signages eh. Maniwala ko kayo sa akin, kung hindi ka expert, ika nga, anong expert? Expert sa Philippine signages. May sariling signages tayo eh. Delicate, so hindi mo mamamalayan. Hindi pa mabasa. Minsan yung signages hindi
hindi sapat yung distansya doon sa para pwede ka ng kumanan. So hindi humalinaw. Yun yung sinasabi na sana inaayos. Ako gustong-gusto ko to eh. Sa totoo lang, gustong-gusto ko to para walang kamote sa nakahalo kasi grabe ho yung mga minsan, yung mga motor nga naman. Ako, nagmumotor ako pero minsan grabe ho talaga sila pagka talagang pag sumingit sila, para bang, alam mo yung agawan base, sino nakabuhay na nun? Yung agawan base, basta yung paunahan kayo, yung ganon, kung sino yung una humawak dun sa base, parang ganon sa karsada eh. Sino una makalipat sa linya? Kahit alanganin yung lipat, basta mauna siya, ikaw naman, hindi mo naman kahit i-brake mo pa, sobrang tatamaan na siya. Ang importante, mainguso niya yung gulong niya, ayos na. Tapos pag tinamaan, ikaw ang may damage, siya kamot ulo. Pero kasalanan niya, bigla-bigla siya. Diba? Maraming ganyan eh. So ano ibig ko lamang pong sabihin? Maganda na magkaroon din tayo ng disiplina. Okay? So no question about the NCAP. Pero sana ayusin muna yung mga dapat ayusin. Na dapat ginawa na nila during the time na may TRO. Diba pinigilan niya ng Supreme Court eh. E di sana ginawa nyo na yan. Inayos nyo na yung automated na text, pati yung mga signages, pati yung... kasi remember, this is not just sa Commonwealth May mga ibang lugar na yung no right turn on red signal ay hindi malinaw. Masyadong malayo na, hindi mo na makita. May mga ganyan. So, ngayon kakanan ka. Halimbawa, ito pa. Yung mga jeep na tumitigil. Kasi yung mga jeep, namimili sila ng titigilan nila eh. Ang gusto nilang tigilan, doon sa mas marami sila may istorbo. Ayaw nila doon sa wala sila may istorbo. Yung mga jeepney driver, gusto nila doon sila sa kanto. Mismo sa kanto. Ikaw, nandito ka. Halimbawa, kakanan ka. Sa kanto. Halimbawa, dyan na lang sa may EDSA Corner Pasay, yung pinakamagulong city. Sorry pero totoo. Pasensya na yung mayor dyan Medyo kilala pa naman natin yung mayor dyan. Pero walang kwenta dyan eh. Dyan sa along Taft, EDSA, Nako, putangin na. Parang walang batas. Yung mga jeep dyan, nakatigil sa karsada, talagang sa gitna. Ayaw nilang tumabi kasi pag tumabi kami, wala kami maistorbo. Kailangan namin may maistorbo. Doon sila sa second lane tatabi. Oh. Tapos ano yan eh, bakit sila sa second lane? Kasi from right lane, nalalayuan sila para pumunta doon sa padiretso. Padiretso kasi yan eh, di ba? So doon sila sa second lane papara. Tapos marami ng tao doon sa first lane. So hindi ka na makakadaan doon. Eh kakanan ka ngayon papuntang Taft. Alam mo gagawin mo? Mag-o-overtake ka ngayon. Pag overtake mo, surprise! Oh, may mga traffic enforcer dyan na nakatago. Mga gago yung mga yan eh. Hindi lang yan dyan, pati sa Rojas, along EDSA, oh, may mga tumitigil na jeep dyan. Siyempre, o-overtake ka mo yung jeep kasi ang tagal niya magbaba. Magkakamot pa ng itlog dyan bago umandar. Oh. So habang kakamot dyan, siyempre, aabante ka na para kakanan ka. Sa kanto, ay, parang gano'n. Mga ganon. Ano ba? Minsan nga, muntigan ko na masagasaan yan eh. Bakit? Kasi parang ano yan eh. Mga ganon eh. Ay, sus. O, kasi nga, nagtatago. Eh, sana ngayon kung wala na nagtatago dahil sa NCAP. Sana. Pero ang problema doon, pag na-NCAP na, ang makikita lang doon sa video, yung nasa third lane ka, pakanan. So, may ano ka na doon, ang mangyayari sa'yo doon, wala ka sa proper lane. So, sasabihin, swerving na yan. O, di ba, may mga ganyang yari ka ngayon. Nakuhanan ka sa video. Anong palag mo? Kasi nandun ka na sa video. O, pakanan ka, alayo ng linya mo. Sana kung yung kuha ng video, talagang wide. Ibig sabihin, kita hanggang likod. Hindi eh. Ikaw lang ang nakita. Ikaw lang ang nakita nang galing sa third lane.
Hindi nakita yung jeep na nakatigil doon, mga nakabalandrang jeep. Patay na, di ba? Sana kung yung mga jeep, pag tumigil doon, ano rin sila, mape-penalty. Marami nga dyan, jeepney driver, walang lisensya. Tama, mali. Kaya ang gulo-gulo talaga eh. Sus! Cap, 1,000 piso kasi ang multa para sa disregarding traffic signs. Siyempre, bawas kita yun. Maliit na nga lang ang kita, babawasan pa. Oh, yun nga naman. Daw ng MMDA na mas disiplinado ngayon ang mga motorista dahil sa NCAP. Mula alas 6 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon ngayong Martes, halos 400 ang nahuli ng MMDA. Kahapon, umabot sa mahigit 1,000 ang nahuli. Paglilinaw naman ng MMDA, hindi sabay ipatutupad ang odd-even scheme at number coding scheme. Sa EDSA lang iira lang odd-even scheme, habang sa ibang kalsada sa Metro Manila, mayroon pa ring number coding scheme. Magsisimula ang isang buwang dry run para rito sa June 16. Exempted naman sa odd-even scheme ang mga electric at hybrid vehicles, motorsiklo, emergency vehicles at iba pang nasa inyong TV screen. Bilang paghahanda sa alternate route sa dadaanan sa EDSA Rehabilitation, nagkasa ng clearing operations ang MMDA. Pinagtatanggal ang mga... Tigil nyo nga yung clearing operation ninyo, ang pautot ninyo. Puro kayo pautot. Sorry Bakit ko sinasabing pautot? Tingnan ninyo ang opisina ng MMDA, yung paligid nun. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Kayo ang tumingin. Yung paligid niyang MMDA na yan, yung mismong mga sasakyan nila nakabalandra. Tapos yung mga bili-bilihan, nakabalandra din. Yung mga parking, nakabalandra din. Pero clearing operation sila sa ibang lugar. Sorry pero totoo eh. Agree ako dyan sa clearing operation. Nakakabuisit nga naman yung 2 lane kalahati na lang ang madadaanan mo. Pero sana naman, patas tayo. Ang sisiga ninyo dyan Kala nyo kung sino kayo makaano dyan. Walang problema. Okay yan. Panalo yan, palakpakan. Pero pwede ba gawin nyo rin yan sa paligid ninyo? Paligid ng opisina ninyo dyan sa may Makati? Ang dami nakabalandra dyan Tanggalin nyo muna yung mga nakabalandra dyan. Maging halimbawa kayo. Sa gabal sa lansangan, nahatak ang sasakyang iligal na nakaparada. Giit ng MMDA, patuloy ang mga clearing operation sa mga susunod pang araw. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña. Eto mga kababayan, papakita ko sa inyo kaya matindi ito. Tila sinasabi ng gobyerno, wag na kayo magkotse. Magmotor na lang kayong lahat. Hindi kasi alam mo resulta ito. Yan, ginawa natin yan Yung plate ending, number 1. Bawal ka sa EDSA, MWF. Okay? Coding sa ibang street, Monday. Uy, swerte mo. So, wag mo nang ilabas MWF yung sasakyan mo, 3 days. Eto, lugi to. Number 2, TTHS. At saka Monday. So, Monday, Tuesday, Thursday, Saturday, wag mo nang ilabas yung sasakyan mo. 4 na araw ka. Bakit? Kasi coding ka sa EDSA TTHS. Okay? Coding ka sa EDSA. Monday, hindi ka nga coding sa EDSA, pero coding ka naman sa ibang lugar. Alam mo, sabi nung dyan, MMDA, yung palusot ng MMDA, natawa ako Sarap talaga, kutusan Bakit? Sabi niya, sa Monday, halimbawa lang pwede ka naman lumabas pero, hindi ka pala pwedeng lumabas. Kunwari number 2 ka sa Monday, hindi ka pwedeng lumabas. Pero Tuesday, Thursday, Saturday, yung the rest of the week, pwede ka lumabas. Huwag ka lang dadaan ng EDSA. Okay. So, Monday, di ka na nga makakalabas. Tuesday, huwag ka nang dadaan ng EDSA. Thursday, Saturday. Okay. Di, ang lupit nun. Okay? Pero may sinabi pang isa yung MMDA. Ano sabi ng MMDA? Pwede ka naman dumaan ng ibang araw. Like halimbawa, Monday. Pwede ka naman dumaan ng EDSA. Kahit coding ka. So kasi ang susundin sa EDSA, odd even.
Ang susunod sa ibang street, yung tinatawag na coding. Okay? So, ibig sabihin, sabi niya, pwede ka naman daw dumaan. Halimbawa, kung number 2, number mo, pwede ka naman dumaan sa EDSA ng Monday. Sabi ko, paano ka dadaan sa EDSA ng Monday kung coding ka ng Monday? So, mula sa bahay mo, ililipad mo yung sasakyan, tapos bababa ka na lang sa EDSA ng Monday. Nagigets ninyo mga kababayan kung gaano kalabo itong lintik na kasi sana isa na lang. Okay ako gawin mo odd even scheme sa lahat. Para 3 lang talaga yung bawal. Kasi nakakagulo to. Isipin mo, hindi naman pala ako bawal sa EDSA ng Monday, Wednesday, and Friday. MWF. Kunwari, we're talking about number 2 yung ending ng plaka mo. Hindi naman ako bawal sa Monday, Wednesday, and Friday. Kaya lang, sinasabi nga ng MMDA, pwede ka naman ng ibang araw 3 araw pa, 4 na araw pa ka pang pwede. Paano mo ililipad? Monday nga, coding ka. Kasi yung coding, nag-a-apply pa sa ibang street. So mula bahay mo, papuntang EDSA, coding ka. Pero ang dahilan nila, hindi, pwede ka naman ng Monday sa EDSA. So paano ililipad yun? Buhatin mo muna yung sasakyan mo. Huwag mo munang paanda rin. Buhatin mo, bit-bit mong ganyan-ganyan. Tapos, pagdating ng EDSA, ilapag mo na. Sakay na tayo. Pwede na Monday sa EDSA. So, ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Lugi. 4 na araw ang number 2 and number 3. Nakikita nyo? Dyan sa graph number 3. MWF ka, bawal ka sa EDSA. Pero Tuesday, mali pala to. Dapat pala Wednesday to. Sorry So, automatic. Hindi, tama. Tuesday. 1 and 2, Monday. Tuesday pala number 3. So, ibig sabihin, MWF plus Tuesday. 4 na araw na naman. Nagigets ninyo? May 3 araw kang bawal, may 4 na araw na bawal. Depende sa plaka mo. So, lugi yung iba. Kasi yung iba, 3 araw lang sila na bawal. So, etong chiste ngayon. Paano? Halimbawa, kung ikaw ay babae, okay? Tapos, ayaw mo man naman siyempre mag-commute dahil delikado. Diba? Kasi, hindi na safety ngayon Sorry pero that's the truth. Hindi na safety ngayon. Huwag na tayo magmamaangan. Kahit nga po Amerika, naglabas na ho ng kanilang warning sa mga citizen. Diba? Na pinag-iingat sa Pilipinas. Hindi ho safety ngayon. Paano kung talagang no choice ka at kailangan mong ilabas yung sasakyan mo? Diba? Kailangan mo talagang gamitin. Hindi mo na ngayon magamit. Kasi 4 na araw na yan. Sana kung yung isa lang. At least kung yung isa, yung dati, makakapag-adjust ka pa kahit papaano, di ba? At may window hour yon. Itong odd-even scheme, walang window hour. Ako, ito lang mga kababayan. Hindi ko kinokontra yung pagsasakripisyo ng lahat. Yan kasi sabi ng MMD, magsakripisyo tayong lahat. Hindi tayong lahat, kami lang. Huwag nga kayo. Nakahagad kayo At sigurado ko, mga ginagamit ninyo sa sasakyan, exempted. Kasi ang government vehicle exempted Tapos sasabihin mo, lahat po tayo ay magsakripisyo. Gago, kami lang nagsasakripisyo. Kayo hindi. Tigil-tigilan nyo nga kami. Lahat tayo magsakripisyo. Gunggong. Sige nga, lahat tayo. Pati kayo yung mga plaka ninyo, sigurado ko, plaka ng mga sekretary. May sarili silang plaka Huwag tayo nagdolokohan tayo, ginagago nyo yung mga Pilipino pero gayon pa man, sige, magsakripisyo na tayo. Wala tayong choice Tayo ng gobyerno to, mapang-api Wala talaga tayong choice, di ba? Sige, magsakripisyo tayo anong gagawin natin, Banat Bay? Sana lang may window hour, di ba? Sana lang, bigyan nyo ng kasi alam mo, tama
Tama nga naman, may construction. Bigyan nyo ng window hour. Kung halimbawa, 10 o 11, kahit kayo gawin yung 11 o 12. 12 to 5. Oh. Bawal sa EDSA, bawal dumaan. Ay, pwede nang dumaan. O at least, gagawin ngayon ng mga lalabas muna sila. Gigimik muna sila. Tapos, uuwi na lang sila mga alas 10 na. O alas 11 na. O, diba? Pwede yun. O tapos, yung mga papasok naman, kinabukasan, yung mga papasok, at least, bago mag alas 5, so punta na lang sila maaga sa opisina nila. Magkape-kape na lang sila dun. At least safety pa rin. O, pwede namang mag-provide yung kanila mga kumpanya na pahingahan nyo o punta kayo na lang na maaga dito. Diba? Pwede namang ganun eh. O, So sana lang mga kababayan, wag naman natin anuhin etong mga nasa gobyerno. Wag naman po natin na talagang gipitin ng mga Pilipino. Bigyan nyo naman ng choice. Yun lang naman eh. Bigyan nyo naman sila ng choice kung saan sila, paano nila gagawa ng paraan. Diba? Kasi sa ganyang klaseng estado, ito, yan, makikita ninyo. Talagang matinding, parang wala na hong choice sa mga Pilipino eh. Diba? Parang wala nang choice na maglabas ng sasakyan nila. Anong consequence ngayon yan? Dalawa lang magiging consequence yan. Alam nyo ko, ano? 1, bibili ng ibang sasakyan. Or 2, baka bumili lang ng motor. So, mas lalong dadami motor na naman. Yun lang ang po sa akin. Sana po, mga kababayan, tignan po natin yan. Okay? Kasi hindi ho maganda kung lagi na lang nagsasakripisyong Pilipino. Kawawa na nga po eh. Bakit? Hindi na... Mainit kasi. Sobrang init na eh. 'Di ba? Tapos, hindi naman ganun ka-efficient yung ating transportation. So, mag-give way. Ibig sabihin, parang mag-compromise na lang. O magsasakripisyo ng onte, pero hindi magulo. Ba't di nyo na lang gawin lahat odd-even? O sige, odd-even na kahit sa ibang lugar. Tapos lagyan nyo na lang ng window hour. Okay? At least ganun, matino. Hindi yung ganyan na 4 na araw, halos di mo na magamit yung sasakyan mo. Benta nyo na yan. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo. God bless everyone. Sana mag-subscribe po kayo dahil ulit-ulit ko na lang sinasabi to. Yung iba dyan, nakikinood na lang. Ayaw na mag-subscribe. Subscribe naman po tayo. Kung pwede lang naman, di pakiusap lang naman. Kayo naman, di kayo mapakiusapan. Ha? Okay. Maraming salamat, ha? At mabuhay po sa lahat ng mga banateros sa worldwide. Kayo po ay aking na-appreciate sa lahat ng inyong mga komento at binabasa po natin. Hindi man tayo nakaka-reply sa lahat. Salamat po. Bye-bye. The next performance will start momentarily.